Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara po. Tinambakan si BBM at si Tambi. Martin Romualdez po ay lalong nangulelat sa latest SWS survey. Yan, mga walang silbi. Yan po ang nakikita nyo sa kasisira sa mga Duterte, no? Yung mga vlogger nyo na walang sawa, hindi kayo natuto sa Dilawan eh. Ganyan yung ginawa ng Dilawan mismo sa pamilya ni Pangulong Marcos. Nakita nyo nakabalik. Matuto kayo sa kasaysayan. Okay, pag-usapan din po natin ito pong panawagan ni Pangulong Marcos, yung stop call for separate Mindanao. At saka ano pa ba? Si Pangulong Duterte po, naku, magkakabarilan po sila ng ICC pag ipinagpilitang siya'y hulihin. At wala po siyang hinihingin tulong mula po sa pamahalaan. Kaya niya raw po. Yan. At yung iba pa pong mga bintang nitong mga bugokis, no, na mga vlogger na patuloy po sa pagtira. Hindi ko po maintindihan kung bakit si Tatay Digong ang pinupunteriya ng tira nila. Imelda Sanggalang, thank you very much muna sa 20 Canadian dollars. Ang tindi, no? Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ito po ang latest survey, no? SWS. Baka sabihin nyo, hindi kayo naniniwala sa SWS. Alam niyo SWS, sila po yung nagsabi na yung pabor naman sa gobyerno yung SWS na yan, di ba? Dahil sila yung nagsabi ng mababa na yung inflation rate, etc. Marami pang pati yung kung ano-ano pang pabor. Sip-sip po ako kanino. Kanino po ako nagsisip-sip sa mga Duterte? Alam niyo po ba na wala sa kapangyarihan ng mga Duterte? Kung magsisip-sip ako, dapat doon sa may nasa kapangyarihan kasi kikita ako ng pera. Ano ba namang utak eh? Ganyan po ba? Kaya pala nangungulelat. Ito po SWS survey to. Hindi po to survey ni Badong, no? Ito po ang pinagkakatiwalaan, sila po yung dalawa, 'di ba? Yung Pulse Asia, tsaka yung ito pa, tip ko lang po sa inyo, kahit sino pa po kayo. Yung reputable survey po company o survey institution po ang inyong paniniwalaan. SWS, Pulse Asia, yung Publicus Asia. Yan po ang mga most reputable survey company. Kaya po kung hindi po kayo naniniwala sa SWS, ano po magagawa ko? Hindi po akin to. Ano bang pagsisipsip ang sinasabi nyo? Binabalita lang namin eh. Baka sabihin nyo naman ito ay hindi po galing sa amin to, no? Ayan po. Ferdinand Marcos. Ito po bakit po tinambakan? Sara Duterte 61%. Plus 61 pala. Plus 61 si Sara Duterte. Ang kategorya niya po ay very good. Ferdinand Marcos po pumapangalawa, 47 plus 47. Ang kategorya po ay good. Juan Miguel F. Zubiri, 44 plus 44. Good din ang kanyang kategorya. At si Ferdinand Martin G. Romualdez, pinakakulelat, 20 plus 28, na ang kanyang kategorya ay moderate. Ayan po, ang dami nyo pong vlogger, no? Ang dami nyo pong vlogger na nagtatanggol dito, lalo na kay Martin. Ang problema kasi ng mga vlogger nyo, inadapt po nila kung paano magtanggol yung mga dilawan, no? Hindi pa kayo natuto.
dekada nang naninira yung mga Dilawan na nakabalik pa yung mga Marcos. Dapat yun na naisip nyo. Di ba? Ayan, tinatambakan kayo ng mga Duterte sa survey. Bakit? Kasi wala na kayong ginawa kundi siraan yung mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Wala na kayong ginawa. Ito sa mga naninira na patuloy kay Tatay Digong at sa mga Duterte. Alam niyo, lalo na yung mga vlogger na kilala namin na dating Duterte, mahiya naman kayo. Duterte kayo dati. Kung makasira kayo, wagas eh. Alam niyo kung ano po ibig sabihin yan? It's either pinipeke ninyo yung mga viewers nyo. Pinipeke ninyo dahil nung kampanya lang, no? Ikinampanya nyo si Bongbong Marcos. Ngayon, lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte, sinisiraan nyo na. Di ba? Sinisiraan nyo yung mga proyekto na ni Pangulong Duterte. Tapos na yung termino niya. Wala na kayong magagawa. 80% ang satisfaction rating niya. Mababa pa nga to si Sara Duterte, 61%, 61 lang. Pero tambak po si BBM, 47 lang. Lalo na yung Martin, 28. Ang point lang dyan, no? Nung eleksyon, dapat hindi nyo sinuportahan si BBM kung talagang hindi kayo naniniwala kay Duterte. Bakit? Sabi ni BBM, itutuloy niya. In fairness naman po, may nakita akong mga pinagmamalaki. Lahat po yung continuation ng proyekto ni Pangulong Duterte. Wala pa pong bago eh. Di ba? Wala pa kayo eh. Bakit wala pa? Naghanap ng pondo. Ibig sabihin yung mga under, ano tag doon? Yung sa ilalim ng lupa. Subway. Yan. Pinagmamalaki na yan. Lahat po ng pinagmamalaki ngayon na matatapos sa termino ni Pangulong Marcos, nasimulan po yan ng Pangulong Duterte. Wala po kaming problema dyan. Kasi naniniwala nga kami sa continuity. Kaya nga kami umaangal dun sa mga hindi nyo na kinukontinue. Okay. Para po sa mga mahihilig magsalita ng Maudigs at si Digong. Ito po balita. Naku, matutuwa po kayo. Yung mga nagsasabing Maudigs at saka si Digong. Alam niyo na ibig sabihin, no? Pro-China si Digong. Nagtataka ako sa inyo, pro-China pala si Digong. Kailan nyo natuklasan? Ngayon nyo lang natuklasan? Sabi ni PBBM, itutuloy niya yung mga ginawa ni Digong. Bakit hindi kayo umangal? Kami, natutuwa. Kami mga Duterte supporter. Kaya nga namin sinuportahan. Dahil sabi niya, itutuloy. Kayo, binabanatan nyo ngayon si Digong tsaka Maudigs. Si Tatay Digong. Bakit nyo sinuportahan si BBM? Samantalang ang kaya meron kayong something sa utak nyo. Meron kayong something, no? Yung mga nagsasabing si Digong at si Maudigs. Ngayon, atin-atin lang to Pag narinig nyo na Mau BBM na sinabi nila, eto na po yun. Bakit po? Eto, babalita ko sa inyo. Baka magulat kayo, kapit lang kayo. Chinese companies bag contracts for 73 billion Davao Transport Projects. Balita po sa Inquirer ngayon. Mga Chinese companies, eto po pag narinig ko sa kanila na Mau BBM, tapat sila sa pagmamaw o kaya CBBM. Chinese companies bag contracts for 73 billion Davao Transport. Ayan po. President Marcos on Wednesday led the awarding of contracts to 2 Chinese companies that would undertake 4 components of the 73 billion project aimed at modernizing the public transport system of Metro Davao and its adjacent localities. Sinaksihan po yan ni President Marcos at Vice President Sara Duterte. Vloggers, ano na Mau BBM na? Pagkontra ano na?
Nagsalita nga pala si Sara Duterte ng inchik, binati yung ano, Bakit wala nagsasabing pro-China si Sara? Naroon si First Lady. Guest ng Chinese ambassador. Patay na. Ano na yung mga sinasabi niyong Maudigs, si Digong, ano na? Si BBM na, Mau BBM na, ang tatawag niyo. Ayan, nakipagkontrata yung Pangulo sa Chinese, Yan yung sinasabi ko sa inyo, dahil Pangulo na ng Pilipinas yung nakipagkontrata, si BBM na, ano na itatawag nyo kay BBM? Hindi kayo consistent. Di ba? Hindi kayo consistent. Ang consistent lang sa inyo, atakehin si Digong. Ang consistent sa inyo, atakehin yung pamilya Duterte. Dahil consistent kayo sa pag-atake, actually, wala na yung mga dilawan Nalusaw na Nagtataka nga ako kung nasa na yung mga dilawan Ayan February 9. Binalita na Inquirer. February 9. Ano na itatawag? Si BBM o Mau BBM? Gawin nyo naman consistent yung panawagan nyo. Matagal na namin sinasabi, na yung China, marami silang pera. Ang pakikipagkontrata po ni Tatay Digong sa China, hindi po para maging daig pa kayo ng Rappler Ang Rappler, alam nila na nagjo-joke lang nung sinabi ni Tatay Digong na probinsya Pahiya na naman. Pahiya na naman ng mga vlogger na mahilig magbansag. Akala ko ba matatalino kayo? Hindi po kami against na makapagkaibigan si BBM sa China, sa Russia, sa iba pang bansa. Nakita niya, nakipag-meeting nga siya kay Joko Widodo Joko Widodo yung Indonesia, meron ng bullet train. Sino po gumawa? Sino? China? China. Di ba gustong-gusto? Ganun lang naman po talaga Alam nyo, kung bakit nyo po pro-China. Gusto nyo lang pong paninira yan Ngayon, nakipag-deal si Pangulong Marcos. 75 billion. 73 lang pala. Baka sabihin nyo, saan dinala yung 2 billion? 73 billion. Bakit hindi nyo masabihan na pro-China? Hindi kasi kayo consistent. Ginagamit nyo lang yung pro-China para panira sa mga Duterte. Happy Chinese New Year nga pala. Okay. Naawa ko kasi ang dami niyong vlogger. Ang dami niyong vlogger. Tambalos-los vloggers. Bakit hindi niyo mapaangat? Yung inyong mga kaya akala nila talagang tuwan-tuwa sila, 'di ba? Tuwan-tuwa sila, nasa sila. Bakit hindi niyo mapaangat yung popularidad ng inyong mga Bakit yung sinisiraan niyo si BP Sara at si Tatay Digong? Patuloy na namamayagpag sa lahat ng survey. Yung mga survey, kayo gumamit una niya, yung kalye survey. Pag nagkalye survey ka ngayon, itanong nyo kung gusto pa nila si Duterte o hindi. Alam nyo kung ano lalabas? Gustong-gusto nila sa Duterte. Lahat ng uri ng survey, mangunguna si Sara Duterte. Pero yung mga dugas. Yung mga survey na hindi namin alam kung anong pangalan. Yan, tatalunin nyo. Pero yung mga totoong survey, katulad yan, SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, Octasearch, yung 4 na reputable survey institution. Araw-araw yan. Kahit na itanong nyo pa kung kanino, number 1 lagi dyan Sara Duterte. Hindi kayo natuto o kayo ay na-impluensya na ng mga dilawan. Ganun lang naman yun Is either hindi kayo natuto sa ginawa ng mga dilawan na paninira sa mga Marcos mismo.
Marcos Duterte sinisiraan nila. Yung Marcos siniraan ng dekada, yung Duterte siniraan buong pananungkulan. O nanalo pa rin si Marcos at si Duterte. Si Sara, landslide. Hindi lang landslide. Sila yung unang majority president sa multi-party system. Hindi po masama. Ang point ko po, hindi ko po tinututulan. Kasi yan po yung ginawa ni Pangulong Duterte. Bakit nyo tatanggihan yung mga pera ng China? Kung silang may pera, yung iba wala. Mayaman naman talaga rin yung Japan. Mayaman din naman yung ibang bansa. Kaso hindi sila nagpapautang eh. Yun ang pagkakaiba ng China eh. Sila nagpapautang eh. Hindi matutuloy ang mga build na yan o build better more na yan nang wala yung pera ng mga nagpapautang na bansa. O ngayon, siyempre, titigil nyo na yung mga pro-China. Di ba? Kasi mismo si PBBM nakipagkontrata. Punta po tayo sa iba pang balita. Ito pa isa, yung landslide. Ito, tignan nyo ha. Nauuna kasi yung dakdak na mga yan, paninisi sa Duterte, di ba? Bumaha sa Davao, ano sabi nila? Di ba may 51 billion? Bakit bumabaha? Puta, bakit daw bumabaha? May 51 billion. Ano ba yung project ng 51 billion? Iangat yung Davao? Buong Davao, puta, binabaha. Davao region at saka Caraga, dalawang region sa Mindanao ang binabaha. Ang gusto nyo, yung Davao City, hindi babahain? Ano yung ililipat nyo sa tuktok ng Mount Apo yung Davao? Yun yung proyekto? Di ba? O ngayon, na-realize nila. Nagpunta rin si PBBM. Ano dahilan? Hindi palang si Pulong. Hindi pala si Pulong ang dahilan. Kung hindi yung shear line at saka yung low pressure area. O di natuto pa kayo sa siyensya. Ngayon naman, ano binabanata no nakita nag-landslide? Si Duterte kasi may kasalanan yan. Pinayagan niya mag-mining eh. Di ba? Parang tama, no? Parang tama na naman sila. Si Duterte na naman, nung presidente daw kasi si Duterte, siya daw ang pumayag sa mining. Kaya nung bumaha, kasalanan ni Duterte. Una, ang pagkakalam kong presidente ngayon si Marcos na, hindi na si Duterte. Ikalawa, basahin ko lang to para mapahiya na naman tumatukmol na to. ABS-CBN News. Aerial video, pinapakita po yung aerial video, naka-helicopter. Aerial video of landslide in the forested mountain in Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ulitin ko po, Davao de Oro, hindi po to Davao City. Sinalilito sila eh. Davao? Duterte? Davao yan. Para ko na nakinikinita yung mga vlogger. Ay, Davao. Kasalanan ni Pulong yan. Pulong. Bugok. Okay, ito. Ito kapit kayo. Previous landslides also occurred in the same area. Ano po kahulugan nun? Sa lugar na yan, may naganap na rin na landslide previously. Baka nung panahon ni Duterte, may landslide na dyan. Kailan daw? In 2007 and 2008 that claimed the lives of over 20 individuals. Ulitin ko po Diyan sa lugar na yan, nagkaroon na rin ng landslide. Yung landslide ngayon, may history na yan ng landslide. Kailan? Noong 2007 at 2008. Kailan naging presidente si Duterte? 2016 to 2022. Puta, pati yung nauna yung landslide kay Duterte, isisisi nyo na ngayon kay Duterte. Nakuha nyo? Ano daw?
Ay, maghihintay pa kami ng baba sa amin. Hindi kami makapag-isip. Kinakailangan pare-pareho kami. Ganun ba? Ulitin ko. Meron ng landslide dyan sa Mako, Davao de Oro noong 2007 at 2008. Ano sabi ng UP NOAA? UP yun ha. Ano ibig sabihin ng UP? University of the Philippines. Yung NOAA hindi ko alam. Malamang pinangalan kay NOAA yan kasi ang pinag-aaralan nila yung dami ng ulan. Pag inabot yan ng maraming tubig, guguho yan. Ganyan daw yung nangyari doon sa landslide sa Davao de Oro. Umulan ng umulan, eto sabi ng UP UP. Hindi yung utak nyo lang, imagination nyo. UP ang okay lang kung may utak eh. Kung nag-i-imagine na nakaganyan, Duterte apat yan, may kasalanan kasi Davao yan. Okay. Ano ba yung sasabihin? Bakit dumami yung ulan? Kasi sabi ng UP NOAA, ito daw ay grabe yung ulan na umabot. Last 75 years pa. 75 years ago pa nakaranas ng ganyang karaming ulan. Sinusukat na ngayon yung dami ng ulan, hindi po bagyo, yung dami ng ulan. Ibig sabihin, may ganyang kalakas na ulan noon pang 75 years ago. Para palang Halley's Comet yan, every 75 years, ang cycle ng malakas na ulan dyan sa lugar na yan. Hindi kasalanan ni Duterte. Lahat kasalanan ni Duterte. Ganun ba yun? Pero maghihintay pa muna kami kasi hindi pa namin napagmimitingan yan eh. Kinakailangan mag-meeting muna kaming mga vlogger. Meeting muna kami. Puta, yun ang problema nyo. Kinakailangan nyo pang i-meeting. 'Di ba? Masarap yung soloista. Walang pakialam si Badong. Anong meeting? Nakita ni Badong ngayon, ibabalita niya na. Kayo, meeting muna kami. Kasi baka sabihin pa ni Coach Bukbuk kung ano yung sasabihin. Hintayin namin si Coach Bukbuk. Yun ang pinakamatalino sa amin. Siya nga nag-come up ng si Digong. Si Digong o si Duterte? Walang katuturan. Mas maganda pa pakinggan yung Maudigs. Mas mahusay pa si Maravillas eh. Okay. Punta na po tayo. Hindi kasalanan ni Duterte Mga eksperto na tong nagsasabi. Pinag-aralan na. Pag narinig pa natin na Duterte pa rin na may kasalanan dyan sa baha na yan, ewan ko na lang. Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Meron pa ba? Sabi po ni Pangulong Marcos, eto matapang po, President Marcos stop call for separate Mindanao. Ako wala akong problema. Talaga naman dahil presidente siya ng Pilipinas eh. Alangan naman suportahan niya. Di ba? Alangan naman suportahan. Tayo po dahil taga Luzon, alangan naman suportahan natin yung panawagan na maging independent yung Mindanao. Di ba? Pero yung mga taga Mindanao, syempre, ang pagkakaintindi ko, ang sabi ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte pala, dyan sa meeting niya, interview with Panelo. Parang ano yan, no? Parang Timor-Leste. Kaya aaralin ko muna ang naganap sa Timor-Leste. Kung posible ba, nililinaw ni Pangulong Duterte, hindi nila ihiwalay yung Mindanao. Mananawagan sila na independent na magrevolusyon sila o sa madahas na paraan, hindi po, no? Ito po ay gagawin nilang legal, very legal. Kaya po yan, matagal na. Baka si Pangulong Duterte nakunwoods hindi na natin nakita kung magkakatuparan pa yan. Pero hayaan na natin yan. Kwentuhan pa lang po yan, di ba? Ideya pa lang yan ngayon.
Ganun lang po 'yan. Pero hindi po dapat 'yan na ay yung sinasabi nila, demanda na sedition. Magbasa muna kayo ng batas na kita niyo yung mga matatalinong tao, walang nagsabi na sedition. Sino po yung nagsabing na may kaso na ng sedition 'yan? O yung mga bugok, yung mga Maudigs, yung mga si Digong, mga dating Duterte vlogger 'yan, ha, yung mga nagtatawag na 'yan. Okay, punta pa po tayo sa iba, may oras pa ba? Tinitignan ko yung oras para gusto ko kasi kayong, ah, wala. Ito po ang pinakaimportanteng balita ngayong araw. Dagdag na sahod ng mga manggagawa, napapanahon na. Ito po ang pahayag ni Senator Lito Lapid. Aba, balita talaga yan. Puta, si Lito Lapid nagsalita. Nagpahayag po si Lito Lapid for the first time. Magsi-6 years na siyang senador na naman. Matatapos na uli yung termino ni Lito Lapid na 6 years. Siya po ay nagpahayag. Yun po ang pinakabalita doon. Dalawa po. Una, nagpahayag siya. Ikalawang tanong ng mga tao, senador pa ba si Lito Lapid? Hindi na po importante kung ano yung sinabi niya. At least nagsalita siya. At naramdaman natin, ang tanong nga, senador pa pala siya? Walang hiya ka ba doon? Ano magagawa natin? Kung senador pa talaga siya. Sana ba yun? Ito Duterte, ito pong sa ICC, they do not have jurisdiction over me. Walang pakialam ang ICC sa akin at hindi nila ako mahuhuli. Talagang mahuhuli talaga. Mahuhuli nila ako patay. So, yun na nga, yun sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito po yung aktual na sinabi niya na hindi siya papahuli ng buhay. Kung pumunta sila rito, arestoy nila ako, magkakabarilan talaga. Magkakabarilan talaga yan. At ubusin ko yung mga PI na yan. Yan po ang malupit na pahayag ni Pangulong Duterte. Simple lang po. Sino man ang huhuli sa kanya na galing sa ICC, uubusin niya yung mga PI na yan. Malinaw na po yan, ha? Hindi po magpapahuli ng buhay si Pangulong Duterte. Nakalimutan ko lang sabihin, no? Bagamat ang tapang po ni Pangulong Marcos doon sa sinasabi niya na sa Mindanao, mga Pilipino po yun, mga kapwa po natin yan. Sana ganun din po kay katapang sa mga dayuhan, no, Pangulong Marcos. Yung lalo na po dun sa UN rapporteur na nagpunta dito sa atin, no, na tinuturuan kayo na kayo ay sinabihan na buwagin nyo na raw yung NTF-ELCAC. Sana po may ganyan din kayong pananalita na tigilan nyo kami. Wala kayong pakialam sa amin. Hanggang ngayon, hinahanap po namin yung pahayag po ninyo dun sa UN rapporteur. Nakaalis na po eh. Nakapunta na po sa ibang lugar. Ang problema po niyan, gagawa po yan ng report. Sasama na naman po ang Pilipinas sa report niyan. No? Ang ganda po ng proyekto ng NTF-ELCAC, wala pong kinalaman yun. Nag-zero in siya dun sa lintik na pagre-red tagging. Hindi naman po yun yung proyekto ng NTF-ELCAC. Ang proyekto ng NTF-ELCAC, whole government approach para po matigil na tong insurgency na problema na natin for the last 56 years na malapit na po sanang matapos, no? Tapos ang gusto nila ipatigil dahil lang may nagre-red tag. Ang layo po eh.
Hinanakit lang po yan ng mga taong, "Uy, tinawag kaming gano'n, eh." Paglabag. Samantalang yung ginawa ng NTFL para sa bayan, napakalaking bagay po nun. Sino po bang may ayaw na matapos na 'tong insurgency problem natin? Bakit sila magpapasya sa atin? Bakit ICC na dun sa lugar nila ay ang mga adik ay kinukonsinti nila? Yung mga mayayaman bansa, kaya po nila sinasabi na medical problem yung addiction. Sa atin kasi social problem, eh. Bakit po social problem sa atin yung addiction? Ito yung hindi nila kino-consider, eh. Yung pagkakaiba ng culture. Dahil mayaman silang bansa, hindi nila pinoproblema yung addict sa kanila na nagiging problema ng lipunan. Paano magiging problema? Ang gusto lang, ano lang ba gusto ng mga addict? Tumira lang ng tumira. Kung susuplayan nila ng droga, wala na silang problema. Dito sa atin, bukod sa gusto nilang tumira, kailangan nilang may pambili. Doon po na sumusulpot yung iba pang krimen. Pag nag-isip sila, paano ako makaka-score? Paano ako makakabili ng aking gagamitin? 'Di ba? Kaya social problem sa atin, eh. Sila din yung mga nang-hold up, sila din yung mga akyat bahay, sila din yung tapos sila yung magpapasya, yung mga walang ganitong problema. Nag-conduct kayo ng war on drugs, sila hindi nagko-conduct ng war on drugs, tapos sila magpapasya. In the first place, yung mga tao na yan, yung mga bansa na yan, ayaw nila, ang tingin kagad nila sa war on drugs ay mali. Tapos sila magpapasya sa war on drugs natin. Utot nyo. Tama yan si Pangulong Duterte. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magtanong, pwede po kayong magkomento, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yung bugok na vlogger na mukhang hindi naliligo, huwag kang makialam sa pakape. Nangangaral pa, narinig ko, eh. Dapat daw hindi na nanawagan ng mga vlogger na magpakape dahil bakit? Bakit hindi? Si YouTube ang nagsabi niyan. Diyan tayo kumikita. Pera na lang kung may iba kayong pinagkikitaan. Kasi ako, diyan na ako kumikita, eh. Sa ads tsaka sa mga pakape. Kayo siguro, hindi nyo inaasahan yung pakape. Baka may iba kayong pinagkikitaan. Nahahalata kayo. Araw-araw kayo nagbablog kasi dami ko kayo nagbablog. Mas marami pa nga kayong vlog sa akin, eh. Tapos hindi pala kayo umaasa sa kita nyo sa YouTube. Kanino kayo umaasa? Huwag tayong magbulahan. Nag-ano pa, nangangaral ba? Ayaw mo pala ng may pakape, huwag ka sa YouTube. At saka maligo ka muna bago ka mangaral. Maligo ka muna bago ka mangaral na bawal magpakape. Hindi ko po kayo sinasabihan na magpakape kayo, pero pwede rin. Kasi gusto nilang pasamain ako, eh. Gusto siguro nila yun, yung mga mukhang pera yan. Ano ngayon? Hindi ako peking tao, kaya ako hanap buhay ko tong YouTube. Kayo, bakit kayo nasa YouTube kung ayaw nyo pala maghanap buhay? Maligo muna kayo. Bawal killjoy. Sir Badong, unang po, ito, magbasa muna tayo, mas konti ito, eh. Alexian Canaya, Duterte ang